Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, matapos ang 9 na araw ng ating paghahanda para sa dakil na kapistahan ng ating patron, tayo ngayon ay nagdiriwang bilang isang parokya, bilang sa sambayanan na tinitipon ng ating Panginoon sa kanyang banal hapag upang ipaalala na ang buhay ay biyaya at dahil ito'y isang biyaya, ito'y dapat na maging biyaya rin sa ating kapwa-tao. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagkulob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ng kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamagitan mo ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itiniwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tupunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan sa Kanya. Nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo, bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi ay gagawin kitang tanglaw na mga bansa upang sa lahat sa daigdig ay mailigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo.
batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang pagtotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito'y, ipagkakaloob ko sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat, talikdan ng kanilang mga kasalanan at pagbinyag. Nang matapos ni Juan ang kanyang gawain,
sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala niya? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pagdalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganak ni Elizabeth at nagluwal siya na isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Noong ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakariasan ang pangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ay pangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may kanyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanyang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumiras sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Fiesta po. May handa ho ba kayo? Sino may handa? Taas ang kamay. Diyos ko, paano ba may piyesta ito? Wala kang handa. So magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ko alam kung paano ko simulan ng ating pagninilay. Pero ganito, every birthday is a celebration of life, and every life should be well lived.
Ulitin nyo nga po. Every birthday is a celebration of life. And every life should be well lived. Ang bawat kaarawan ay pagdiriwang ng buhay. At ang bawat buhay ay dapat nagiging makabuluhan, hindi sinasayang. Mga kapatid, sa araw na ito ay parang doble yung pagdiriwang natin. Bakit? Dahil ang araw na ito ay isang pagdiriwang ng kaarawan. Kaarawan ng ating patron. Pero hindi lang basta ito kaarawan, kundi ito sa ating simbahan ay isang dakilang kapistahan na ating ipinagdiriwang. Ganun kahalaga sa pananaw at pagninilin ng simbahan ang katauhan ang naging gampanin ng ating patrong si Apo Juan sa kasaysayan ng kaligtasan. Hindi lang ito pagdiriwan ng kaarawan, kundi ito isang dakilang kapistahan para sa ating inang simbahan. Kaya, dapat makita sa ating isip, mga kapatid, na sa araw na ito, na ito pinagdiriwang kanyang kaarawan, ay makita natin na ito'y araw ng pasasalamat. Kasi ganoon naman po talaga eh. Ang bawat kaarawan ay pagdiriwang ng pasasalamat. Ang bawat kaarawan ay pagdiriwang ng pasasalamat sa biyaya ng buhay. Bakit? Kasi buhay pa tayo ulit. Yun lang. Dapat nga masaya tayo dahil kapag ka-birthday, kaarawan natin, mayroong nadagdag na isang taon muli sa atin. Nadagdagan ang ating edad. Kaya nga nakapagtataka sa ilan sa atin, kapag ka birthday, kaarawan, pag tinanong mo, ilang taon ka na, ang sagot, T5, T1, T9, T8. Lalo yung mga babae. Ako, hindi naman ho lahat. Ayaw na matatanong na kanilang edad. Eh, kahit di mo naman tanongin, pag nakita mong mukha, medyo kulubot na, eh masasabi mo kung ilang taon na. Sige nga. Eto, subukin natin kung sasagutin kayo. Tanungin mo nga yung katabi mo kung ilang taon na siya. Tanungin mo yung katabi mo kung ilang taon na siya. At sabihin mo kung ano yung sagot. Sinagot ba kayo nung kung ilang taon na siya? Sino yung sinagot kung ilang taon na siya? Taas ang kamay. Ako. Pero dapat ipagpasalamat natin yung edad natin. Dapat natin ipagpasalamat yan. Kasi yung iba hindi na binibigyan ng pagkakataon. Iba gusto pang humaba ang buhay, pero hindi na. Di ba? Gusto ko pang humaba ang buhay ko, pero hindi na. Kaya ang bawat kaarawan ay pagdiriwang ng buhay na dapat nating ipinagpapasalamat. Ang bawat kaarawan ay pagdiriwang ng buhay na dapat nating ipagpasalamat. Pero ito, ang higit na hamon, ang bawat buhay ay dapat na nagiging makabuluhan. Every life should be well lived. Hindi sinasayang ang buhay. Hindi sinasayang ang buhay. Sabihin nyo nga po,
hindi sinasayang ang buhay. It should be well lived. It should be well lived. Nagpapasalamat tayo sa biyaya ng buhay at ang buhay na ito ay dapat na maging makabuluhan. At ito mga kapatid, ang dahilan kung bakit ipinagdiwang ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth at hindi ng kanyang mga kamag-anak at kapitbahay ang kanyang pagsilang. At ito rin ang dahilan kung bakit ating pinagdiriwang ang kanyang kaarawan bilang isang dakilang kapistahan. Sapagkat si Juan naging makabuluhan ng kanyang buhay. Sapagkat si Juan naging biyaya ang buhay. Naging makabuluhan ng buhay niya. Bakit? Una, para sa kanyang mga magulang. Sapagkat pinalaya niya ang kanyang mga magulang sa isang napakalaking kahihiyan. Sa kultura po kasi ng mga Hudyo, kapag ang mag-asawa ay hindi magkaanak, ito'y isang sumpa. Yan ang kaisipan ng mga Hudyo. Kapag ang isang mag-asawa ay hindi nagkakaanak, yan ay sumpa mula sa Diyos. Kaya nga kadusta-dusta ang kalalagayan ng mag-asawang ito sa paningin ng kanilang kapwa Hudyo. Pero binago ang lahat ng ito nang isilang si Juan Bautista. Kaya nga sa Ebanghelyo, diba, nung dumating ang oras na panganak ni Elizabeth, namamalitan ito na kanya mga kapitbahay ng mag-anak, sila'y nakigalak. Sila ay nakipagdiwang. Pinagdiwang ang pagsilang ni Juan ng kanyang pamilya sapagkat siya'y naging biyaya. Ito rin ang dahilan kung bakit natin siya ipinagdiriwang. Upang ipaalala sa atin na hindi lang biyaya ang buhay, na dapat ang buhay natin ay maging makabuluhan. Sa ating ikalawang pagbasa, dito ay pinaalala ni San Pablo ang naging mahalagang gampanin ni Juan para sa Panginoon, ang tagapaghanda ng kanyang daraanan, ang tagapaghanda ng kanyang bayan. A life well lived. Kaya mga kapatid, maganda tanongin natin ating mga sarili, nagiging makabuluhan ba ang buhay ko? O sinasayang ko lang ang buhay na bigay sa akin ng Diyos? Sa punto bang ito ng aking buhay, anuman ang aking edad, nagiging makabuluhan ba ang buhay ko? Sinasayang ko lang ba ang buhay na binigay sa akin ng Diyos? Meron bang direksyong tinatahak na tama ang ating buhay? Tanging ang bawat isa sa atin ang makakasagot nito. Pero pakatandaan natin, ang bawat kaarawan ay pagdiriwan ng buhay at ang bawat buhay ay dapat nagiging makabuluhan. The celebration of life, and every life should be well lived. Amen. Sumasampalataya ko sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na May gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita.
Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Tinawag si San Juan Bautista upang ipahayag ang pagdating ng ilaw ng sanlibutan at pag-asa ng buong mundo. Sa kapistahan niya, naway dinggin tayo ng Panginoon sa ating mga panalangin, ating itutugon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan, upang palakasin sila ng Espiritu na nagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan saan mang sulok ng daigdig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa bawat bansa sa mundo, upang maging instrumento sila ng katotohanan at katarungan at magabayan ang mga tao sa landas ng kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat, upang makamit natin ang layunin ng ating pananampalataya na magligtas ng mga naliligaw ng landas, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga mahihirap at mga nabibigatan sa buhay, upang patuloy silang umasa sa pangako ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga kapatid nating yumao, upang mapatawad ng Diyos ang lahat ng kanilang mga kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang mapagmahal, batid mo ang aming mga pangailangan bago pa man namin ito idalangin. Sa tulong ni Juan Bautista, nagsusumamo kami na dinggin ang aming mga panalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming dito inihahanda sa iyong mga hapag na banal mong dambana. Kayong nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakil na kapistahan na nagturong darating at narito na nga si Jesus sa aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga na sa pinili mo sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng sinilang siya iyong tinanghi, at sa ligay ng marami siya naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta, siya lamang ang naghayag na naritong korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap na nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salahat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin.
Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace Peace be be with with you you. po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa pagiging ng kordero ay dumadalangin na yung sambayanang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap na aming panibagong pagsilang, si Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po natin ating maulo para sa maringal na paggabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng iyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi namang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong ikinagagalak kaysa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ng walang mali na kapayapaan. Makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos, Ama, upang makaisa ng mga banal sa kaligayang walang hanggan. Amen. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na maging makabuluhan ang buhay na kaloob ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.